mundong ito gusto natin ng pagbabago. Ikaw at ako may magagawa pa tayo sama. Nagbabalik po ang tulong ko, pasa mo. Muli po, magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Sa turo ko, pasa mo, sasagutin natin ang tanong ng bayan. At ito po ang ating tanong. Ano ang mga pwedeng gawin ng mag-asawa kung talagang kailangang makitira sa magulang? Yan, so medyo, ito may mga pagkakataon daw po talagang kailangan sa ating episode na Naitay, wala kaming bahay. So, aralin po natin to. Paulit-ulit ko po sinasabi ko sa inyo, ang bawat problema ay may solusyon. Kailangan mo lang maging maagap, alamin, gawin, araw-araw at samahan ng panalangin. Sagot na po namin yung letter A. Alamin, paalam po namin sa inyo, kailangan nyo gawin, araw-araw at samahan ng panalangin kung talagang gusto nyo magkaroon ng pagbabago ang buhay nyo. So, balik po tayo sa tanong ng bayan. Ito po. May mga pagkakataon na talagang mahirap iwasang hindi makitira ang mag-asawa sa mga magulang. So, may mga pagkakataon at yung po susubukan nating alamin. Siguro ang tanong nyo, sir, paano at kailan ba pwedeng makitira? O yan, isa-isayin natin ang mga sitwasyon. Number 1, kung talagang walang pera at walang pagkakakitaan yung mag-asawa, syempre naman, wala tayong magagawa. Isipin nyo, bakit? Alangan namang tumira sa kalye kayong mag-asawa. Siguro malamang hindi kayo maititiis ng magulang nyo, patitirahin kayo. So, isang option yan. Gumawa ng lahat ng paraan para magkaroon ng pagkakakitaan para bumukod sa pamilya o sa magulang. Kung talagang wala, humanap ka ng paraan. Eh, sir, wala talaga eh. Okay, no problem. Punta tayo dito. Sana hindi muna kayo nagpakasal. Yan po yung palagi ko sinasabi, hindi pa pala kayo handa, ba't kayo nagpakasal? So, hiling ko, sa ngayon hindi pa nagpapakasal at hindi pa kayo handa at hindi kayang bumukod, huwag muna kayong magpakasal bago kayo gumawa ng maraming problema. Siguro sabihin, paano sir nangyari na? Kaya nga sinasabi ko yung hindi pa nagpapakasal. So, yung nagpakasal na, wala tayong magagawa. Makikitira kayo. Kaya lang, humanda kayo sa napakaraming problema na pwedeng mangyari. Yung po, paghandaan yung malaki. Lalong-lalo na, sir, ano pwedeng mangyari? Di ba, pinag-usapan na natin yung huling topic na pinag-usapan natin. Ano ang mangyayari pag nakitira kayo mag-asawa sa magulang? So, kung hindi nyo po napanood yun, balikan nyo po yung aking isang YouTube video matungkol po dito na sinulat ko po doon ano yung mga pwedeng mangyari. So ito po, kung talagang wala. Pero sana, humanap kayo ng paraan. Magtrabaho kahit anong trabaho. Pwede. Mababa ang sweldo. Okay lang. Basta importante, kumita kasi pumasok kayo sa isang sitwasyon di pa kayo handa. So malaki po problema niyan. Okay. So yun po, una, wala talagang pera. Pangalawa, may kita ang mag-asawa pero hindi sapat bumukod ng bahay. May kumikita yung mag-asawa, pwedeng lalaki, babae lang. Kaya lang talaga hindi sapat magrenta ng sariling bahay, bumili sariling bahay. Sir, yan ang sitwasyon. So, kung talagang kayo ay makikitira, una, linawin ang hatian ng gasto sa gawaing bahay. Dahil pag hindi po malinaw yan, mag-aaway kayo, mag-asawa, at mag-aaway kayo at yung biyanan o nanay at tatay mo. So, hindi ko alam kung saan kayo nakatira. So, linawin kung talagang hindi nyo maiwasan. Linawin hanggang kailan kayo makikitira. Yung pong problema nakitira, walang usapan, 10 taon na nakikitira pa rin. Hindi niyo ba nakita yung problema? O, ito pa. Kung may anak, ayan, linawin. Linawin ko ano ang pwede at hindi pwedeng gawin ng mga magulang nyo sa anak nyo o magagawin ni lolo at ni lola sa anak nyo. Kasi pag hindi nyo po nilinaw to hanggang saan, gulo yan. Kasi nga po, malilito yung bata, sino ba tama, si lolo, si lola, o yung nanay at si tatay. At kung minsan may inis kayo, nakikialam yung nanay nyo. Problema din yung nilinaw. Kung talagang yun ang desisyon nyo, magsama, linawin. Nagkakaintindihan para medyo mabawasan ng problema. Ito problema ko. Sabi nyo, hindi talaga kaya. Tanong ko, hindi ba talaga kaya o gusto nyo lang makatipid at hindi mahirapan? Kasi nga po, pag umiwalay kayo, hirap. Pero dami pong benepisyo pag bumukod kayo. May benepisyo rin po pag nakitira kayo, pero mas marami pong benepisyo pag bumukod kayo. Mahirap lang, magastos lang, pero yung relasyon nyo mag-asawa at relasyon nyo sa anak nyo mas titibay. At mapamamahal kayo sa nanay at tatay nyo kasi bihira nyo makita kaysa nakitira kayo. So pag-isipan nyo pong mabuti, yung kaya nililinaw ko sa mga nakikitira, talaga bang hindi nyo kaya o komportable na kayo sa sitwasyon nyo ngayon kaya ayaw nyo nang umalis? Kayo po bahala. Okay? Again, paulit-ulit ko na sabi, humanda na kayo sa lahat ng pwede mangyari pag ginawa nyo yan. Lahat po yan, may consequence. Pangatlong pwede. Sir, kaya kailangan makitira
may anak po kami pero walang mag-aalaga. Yan ang palagi ko nadidinig sa marami. Kaya pa nung kikitira na lang kami dahil may mag-aalaga. O, aralin natin. Okay. So, kung yan ang sitwasyon mo, ang object natin, bumukod. Pwede ba kumuha ng mag-aalaga? Sir, ang hirap kumuha ng katulong, kaya kumuha ng caregiver. Ang mahal, ayan na naman, gastos na naman po tinitingnan nyo. Hindi nyo tinitingnan yung negative effect pag nakitira kayo sa nanay at tatay nyo. So, bahala ko kayo. Kung walang makuha, sir, pwede siguro maglagay ng hangganan. Lagyan na din, sige, 5 months, 6 months, 1 year. Kasi pag hindi niya po nilagyan, again, 10 taon na, hindi pa rin kayo maalis. Tsaka hindi na yan. O, diba? Kung talagang walang mag-aalaga sa anak mo, hindi naman kailangang makitira sa nanay at tatay mo. Meron ako suggestion. Habang kailangan ng alaga ng anak mo, iwan muna anak sa inyong mga magulang may gumagawa niya. Hanggat walang makuhang katulong. Pero hindi kayo nakitira. O may isang option. Tumira muna ang magulang mo sa anak o sa iyo. Siya lilipat ng bahay, alagaan muna yung apo niya. So, may mga pagkakataon. Ang ganda po nito, medyo naiiwasan ng konti yung problema. Hanggat makakuha na mag-aalaga, hindi po itong pang-permanente. Kaya hindi yan. O baka naman, ito po, may nadinig na po ako ginawa nito. Wala mag-aalaga sa bata. Baka naman kailangan may huminto sa pagtatrabaho. May mga pagkakataon po, may mga nanay, even tatay, nailaman ako, huminto sa pagtatrabaho dahil wala mag-aalaga sa anak dahil mas importante sa kanila ay anak kasi kinikita nila. Hindi ko po sinasabi sa lahat ng pagkakataon. May mga sitwasyon po nangyari at gumanda po yung kanilang pagsasama. So, sinasabi ko lang, may ibang option. Hindi po kailangang makitira. Hindi na yan. O, diba? At muli, ulit-ulitin ko po, lahat ng desisyon gagawin nyo, humanda kayo sa mga pwedeng mangyari. O, Ito ang sabi po, may isang nagtanong. Sir, may problema. May sakit po o matanda na mga magulang namin. Okay. At wala nang ibang pwede mag-alaga. Pwede na bang makitira? Ayan. Sige, aralin natin. Okay. Kung talaga makikitira kayo, okay, dahil may sakit yung magulang nyo at walang mag-alaga, linawin ang hatian ng gastos at gawaing bahay. Sinabi ko na po sa inyo. Linawin din po, hanggang kailan makikitira. Lilinawin po nyo yung pag-usapan nyo. Ano pa? Kung may anak, kung may anak kayo, linawin nyo rin po ano pwedeng gawin ng magulang nyo kasi po magkakaproblema. Kaya sinasabi ko sa inyo mga dapat linawin. Ito ang mas maganda kong suggestion. Mas maganda, kung may sakit ang magulang, huwag kang makitira sa magulang. Mas maganda, yung magulang ang makitira sa iyo. Yun po aking suggestion. Kasi po, pag nakitira kayo sa magulang nyo, siya ang hari-reyna sa bahay. Hindi kayo masusunod. Pag sila nakitira sa inyo, kayo po ang nasusunod sa bahay, sila nakikitira, inaalagaan niyo siya. So malaki po ang diferensya kung sino may-ari ng bahay na tinitiran. Normally, sila yung nasusunod. Kakaintindihan tayo. So, tingnan niyo po itong mabuti niyan. Again, kung may tanong po kayo patungkol dito, comment lang po. Subukan natin sagutin yung inyong mga katanungan. Kaya mapasin niyo po, may mga tanong kayo pinadala sa amin. Unti-unti, pinag-uusapan na po namin dito para makuha niyo po yung katugunan. Okay. At muli po, humanda kayo sa mga pwede mangyari. May isa pang tanong. Sir, paano kung nagtatrabaho sa ibang bansa si Mr. o si Mrs.? Pwede na ba makitira? Tanong yan, maganda. Okay. Again, linawin ang atiya. Pala ulit-ulit ko sasabi, talagang kung titira kayo, linawin na hanggang kailan makikitira. Linawin po. Again, ano pwedeng gawin sa anak nyo? Ito pa. Mas maganda, again, magulang na lang makitira sa anak. Again, paulit na, nakita nyo pa bawat sitwasyon nyo, subukan natin solusyonan. Okay. Isa pa. Tingnan niyo po ito. Paano? Kung hindi makakita, okay ha? Hindi naman nakitira sa bahay. Pero katabing bahay o sa compound nakatira. Ayan, siguro nakita na po kayong ganyan. O di, pag-usapan din natin. Okay. Mas maganda ito kaysa sa nakikitira sa bahay kasi maghiwalay kayo ng bahay. Okay po yon, mas maganda. Kaya lang, may mga problema rin dinudulot ito. Ano pa? Kung may anak, linawin kung ano pwedeng gawin ng magulang mo sa anak mo o sa apo niya. Kasi nga po, magkakatabi yan, pwede po rin makialam ang nanay nyo sa pagpapalaki ng anak nyo. So, maganda pag-usapan, linawin. Kahit ibang bahay, kaya lang halos araw-araw nakikita yan. At again po, kumanda kayo sa mga pwede mangyari. Kaya po ako tatanungin nyo, kung kaya nyo tibira na medyo malayo-layo sa mga kamag-anak nyo, kung minsan, mas maganda. Kasi nga po, mas namimiss nyo at maayos po yun yung pagsasama. Akin lang po to. Pero kung sa inyo naman po, ginagawa nyo to, maganda na may sitwasyon nyo. Very good. Wala pong problema.
Sana nakatulong po yung pinag-usapan natin at ngayon sa buhay nyo na tunay po. Kung meron pa kayong tanong o komento, ito po, hiling ko po sa inyo. Okay. Punta lang po kayo sa Facebook, hanapin nyo Philby Garcia, i-like nyo po, then i-share. Para po marami pong tao ang makapanood din po. Nung napanood nyo, pwede magpaganda ng buhay nila. Ito pa pwede nyo gawin. For more videos like this, ito po mas gusto kong gawin nyo. Punta po kayo sa YouTube. Type nyo YouTube. Pagkatapos po, type nyo Vic and Avelin Garcia. Lalabas po yung video picture ko po at si Ma'am Avelin. Tapos po, i-click nyo po yung subscribe. Para saan po i-subscribe? Para pag may bago kaming video, manonotify kayo. Pagkatapos yung click yung subscribe, i-share nyo po sa mga kaibigan nyo para sila rin po makapanood. Bakit? Para yung tulong ko, pasa mo. Ito maganda sa ginawa nyo pag ginawa nyo to. Natutulungan ka na, makakatulong ka pa. Yun po ang gusto nating mangyari. Okay, sana po may natutunan kayo sa ating pagsasama sa oras na to. Muli po, Vic Garcia po, nagsasabing, tulong ko, pasa mo.